Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salimbay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad. MHS Delivers, naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers. MHS Delivers. Rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily, it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa ho ang napakaganda at pagpalang umaga na naman ho sa ating lahat at welcome sa ating programang MHS Delivers. Ito ho ang programa sa radyo na hatid pa rin sa inyo ng Ministry of Human Settlements and Development, ang tinaguriang housing arm ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kamusta po kayo ngayong umagang ito ng Huwebes? Ngayon ho ay November 23, 2023 at ikasyam sa buwan ng Jumadal Ula 1445 sa ating Hijri calendar. At ito na ho ang ating 145th episode ng ating programang MHS Delivers. In Tagalog, ika-145 episodyo na po ng ating programa. Alhamdulillah, Masya Allah, nakaabot na naman tayo sa isa pang episodyo ng makabuluhang talakayan at pamamahagi ng impormasyon sa ating kapwa Bangsamoro, sa ating kapwa Filipino at sa ating kapwa taga-Earth. Ayan, okay? Yan ho ang pinaka-layunin ng ating pamamahayag. At tayo ho ay live na live pa rin sa DXMS Radyo Bida 882 kHz sa inyong mga pihitan at live din sa ating Facebook page, ang Ministry of Human Settlements and Development, BARM. Yan ang ating official Facebook page. Sana ho ay naka-follow na kayo, naka-like na para ho maging kabahagi namin kayo sa aming pamilya. Ayan, at ang ating mga kabalay at ang ating mga kapwa homecasters ay kasama pa rin ho natin. Hindi ho nawawala para ho maging kaakibat natin sa magpapaabot ng mga impormasyong dapat ninyong malaman. Sa bandang kanan, nandyan po ang ating kabalay at homecaster, si kabalay na Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Ria. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. And good morning po sa lahat ng nakikinig sa ating radyo at sa mga sumasabaybay sa ating live stream. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Juwayriya bin Emran Muhammad. Ayan, thank you, Ria. Good morning again. At sana ikaw ay nasa banayad at matiwasay na pakiramdam sa umaga. Masyadong malalim ang mga pakiramdam na yun para sa aking pakikiramdam. Okay, masaya lang ho ating grupo ngayon, pangkat as always. At simula ho, mula sa ating kanan, tayo ho ay dumako naman sa ating kaliwa. Nandiyan ang ating kabalay na si Hamsari para ho bumati sa ating lahat. Kabalay na Hamsari, good morning, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Ma'am Salit Kabalay na Ri. And good morning po sa ating mga kabalay na nakikinig sa kanilang mga radyo at nakatutok sa ating Facebook Live. And welcome po sa aming 145 episode ng MHS Delivers, kung saan isang oras na naman po tayo magsasama-sama para sa makabuluhang talakayan. Tama yan. Thank you, kabalay na Hamsari. And ang isang oras na yan ay hanggang alas 12 ng tanghali. Simula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 tuwing Huwebes. Kaya sana ho ay inaabangan niyo ang ating programa para ho marami kayo makuha ang impormasyon at manalo sa ating pakulo na para ho malaman namin na meron kayong nakuha ang impormasyon at natutunan mula ho sa ating isang oras na pagsasama-sama sa
what do you call it, sa ere. Yan, okay. At ngayon, tayo ho ay pakinggan natin, tayo ba ay magpapatalastas atin ang ating paalala regarding our housing loan program at pagkatapos huli ng ating balitaan na mamadaliin natin para ho maximize natin ang time para sa ating MHS discusses. Kabalay na Almansor, please take it away. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya, o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Hamid Aminuddin B. Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga panimulang struktura sa Phase 1 at 3 ng Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat kasama ang Phase 2 sa Barangay Sumba, Dato Odin Sinsuat. Layunin ng Ministry pagpatuloy ang proyekto sa mga lalawigan ng Cotabato City. 63 barangay ng North Cotabato, ang una at pangalawang distrito ng Maguindanao, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kinakailangang ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, Certificate of Employment and Compensation. Notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Panlima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. Okay, at yan ho yung ating siyam na requirements para ho sa ating housing loan program. Kung kayo po ay nagbabalak, subalit hintayin niyo muna ang signal mula sa ating opisina kung kailan pwede na nating i-implement. No? Ipamahagi yung ating mga housing units under our housing loan program. Kasama ho dyan kaakibat ang Pag-ibig Fund. Sana ho, again, maayos na ho natin ang ating mga problemang kinakaharap sa ngayon para banayad na ho ang ating pag-implementa ng ating mga programa. At sa ngayon, tayo ho ay dumako na sa ating balitaan ngayong November 23, 2023 and the 9th of Jumadal Ula, 1445. At narito ho ang ating mga balita sa araw na ito. Para sa ating headlines, humihina ba ang ating musik? Una sa ating headlines, MHSD nagsagawa. MHSD inilipat ang 2-story training center sa CMYM sa Barangay Kabingan, Marawi City. Ikalawa ko sa ating headlines, MHSD sinagawa ang unang data strategy session para sa BHHP. Ikatlo naman sa ating headlines, MHSD nagsagawa ng orientation para sa PLUC ng LDS ukol sa review process at approval ng CLUP at ZO. At ang ika-4 at huli sa ating mga headlines, mga inhinyero at arkitekto ng MHSD natuto ng Construction Innovations sa PhilConstruct 2023. At
At para sa detalye ng ating unang balita, MHSD inilipat ang 2-story training center sa CMYM sa Barangay Cabingan, Marawi City. Narito si Kabalay na Ria. Isinagawa ng Ministry of Human Settlements and Development ang housing arm ng BARM sa pangunguna ni Minister Attorney Hamid Aminuddin D. Bara ang turnover ng 2-story youth training center sa Coalition of Moro Youth Movement o CMYM sa Barangay Cabingan, Marawi City, Lanao del Sur noong 12 ng Nobyembre 2023. Ipinaalam ni Minister Bara ang mga training center na ipinatupad na ng MHSD kung saan ikawalo na umano ang training center sa Barangay Cabingan ngayong taon. Ang 7 na unang na turnovers ng mga training center sa Bangsamoro ay nasa Sulu, 2 sa Lanao del Norte at 4 ay naitatag sa LDS sa Lanao del Sur. Itinahayag ni Attorney Siddiq T. Abantas, CMYM President, ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa lahat ng mga kabahagi sa pagpapatupad ng proyekto na nangako sa ngalan ng CMYM na gagawin ang kanilang makakaya upang sanayin, gabayan at turuan ang mga kabataan hindi lamang sa Lanao del Sur kundi pati na rin sa buong rehiyon at bansa. Matapos ang ceremonial ribbon cutting na nagpahiwatig ng turnover, sinuri ng mga kalahok at mga saksi ng aktibidad ang gusali, kung saan parehong naglalaman ng 2 palapag ng 2 training room, 1 kusina, 2 kubeta para sa lalaki at babae, 1 prayer room at 1 emergency exit. Ang silid ng opisina ay nasa unang palapag habang may conference room ang 2 palapag ng training center. Pinunduhan ng training center sa ilalim ng Transitional Development Impact Fund o TDIF 2021 ng Member of the Parliament na MP na si Attorney Ana Tarhata Basman at ipinatupad ng MHSD. Mahigpit na binantayan ng Provincial Office ng MHSD Lanao del Sur sa pangunguna ni Director Benjamin D. Alangka ang konstruksyon ng training center. Wika ni MP Marjani M. Mimbantas, Bangsamoro Youth Commission Chairperson na naroroon at tumulong sa pagpapatupad ng proyekto mula sa groundbreaking stage, na isa sa mga hadlang sa pagsasagawa ng pagsasanay para sa mga kabataan ay ang venue o ang lugar ng pagdadausan. Kaya magsisilbing daan ang training center para sa pagsasagawa ng mga regular na programa para sa mga kabataan. Ang Youth Training Center na itinayo ng Alhayat Construction ay partikular na idinisenyo upang matugunan ang iba't ibang pangangailangan ng mga kabataan sa Marawi City at sa buong Lanao del Sur. Inaasahan na magdadala ang center ng mga positibong pagbabago at magbibigay ng kapangyarihan sa mga kabataan na maging mga pinuno sa hinaharap at maging makahalagang kontributor sa Bangsamoro. Sa napaka-importanting turnover ang mga kawani ng MHSD, mga kinatawan mula sa opisina ni MP Attorney Basman, Barangay Local Government Unit officials ng Cabingan, mga miyembro at voluntaryo ng BYC, mga miyembro at voluntaryo ng CMYM, at mga residente ng barangay at mga kalapit na lugar. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro, Joyria Bintemran Muhammad, magbabalik. Maraming salamat, Kabalay na Ria, sa detalye ng ating unang balita. Samantala, MHSD sinagawa ang unang data strategy session para sa BHHP. Sa layuning epektibong i-update at punan ang mga nilalaman ng Bangsamoro Housing and Human Settlements Plan o BHHP, ang unang data strategy session ay isinagawa ng Ministry of Human Settlements and Development o MHSD, ang housing arm ng BARM noong Nobyembre 16, taong 2023 sa Picasso Boutique Serviced Residences, Makati City. Sa pag-oorganisa ng Housing and Human Settlements Division o HHSD, ang aktibidad ay nilahukan ng MHSD key staff, BHHP stakeholders, data scientists, knowledge management and subject matter experts, development partners, at mga kinatawan mula sa Bangsamoro Liaison Office sa Metro Manila o BLOM. Sinabi ni Abdul Hamid Alawi Jr., hepe ng HHSD, na ang layunin ng sesyon ay pangunahin na pahusayin ang BHHP sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga data science techniques
at insights mula sa mga pinakamahuhusay na pandaigdigang kagawian upang matiyak ang paggawa ng desisyon na batay sa data. Pagyamanin ang collaborative na pag-aaral at pagbuo ng isang komprehensibong diskarte sa data sa pamamagitan ng mga workshop at mga ekspertong kabatiran. Ang BHHP ay isang komprehensibong estratehiya na naglalayong tugunan ang mga pangangailangan sa pabahay at paninirahan ng Bangsamoro. Nakatutok ito sa pagtataguyod ng napapanatili at inklusibong pag-unlad, pagpapabuti ng housing affordability, at pagpapahusay ng kalidad ng buhay para sa mga residente. Ibinahagi ni Chief Alawi na sa kanyang pangkalahatang ideya na ipinakita rin ang pinakaproseso ng pagpapatupad ng resettlement housing project ng MHSD. Ginawang mas makabuluhan at makahulugan ang sesyon ng topikong The Singapore Experience, Leveraging Data Science for Policy Making and Urban Development, na ibinahagi ni Dr. Erica Phil Ligara, Direktor ng Master of Science on Data Science Program at Associate Professor ng Asian Institute of Management o AIM. Ibinahagi ni Dr. Ligara ang mga kaso ng matagumpay na data science project na ipinatupad nila na kinabibilangan ng ML sa land use design and transport planning, identification of commuters from travel behaviors, at Philippine Smart City Projects, kung saan sinundan at ginamit nila ang framework na binubuo ng pinagsamang empirical data at mga modelo para sa pagtataya o forecasting. Ang pagpapatupad ng mga patakaran at mga estratehiya batay sa intuition lamang, lalo na kapag mali ay maaaring maging magastos, nakakaubos ng oras, at kung minsan ay nagiging sakuna, binigyan din ni Dr. Ligara. Pagkatapos ay sinagawa ang mga workshop ukol sa data cataloging para sa pagkakakilanlan at organisasyon ng mga available na data source para sa pabahay at human settlements, pagkikipagtulungan sa mga kalahok sa mga posibleng gaps at mga lugar ng pagpapabuti, at pagtukoy ng mga potensyal na pagkikipagtulungan ng data. Pinangasiwaan naman ni Consultant Tani Basman ang ikalawa at huling workshop na Data Strategy Incorporating Data Science na nagbibigay daan sa pagkikipag-ugnayan sa mga eksperto sa baksa na magbibigay ng mga insight at rekomendasyon, mga hands-on na aktibidad na nagpapakita kung paano maaaring gawin ang data science techniques na maging actionable insights ang mga raw data para sa MHSD sa pamamagitan ng BHHP. Ang iba pang kalahok sa sesyon ay mga kinatawan mula sa Base Bahay, Habitat for Humanity International o HFHI, Catholic Relief Services o CRS, the Asia Foundation o TAF, at International Organization for Migration o IOM. Tinapos ni Yasser Mama, Hepe ng Monitoring and Evaluation Division o MED, ang sesyon sa kanyang mensahe na nagtampok sa kahalagahan ng pag-iimbak, paggamit at pagsasali ng datos at ang esensya ng partnership kung saan ang bawat miyembro ay may hahambing sa piraso ng puzzle na kailangan para sa pagkumpleto nito. Ito ho ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah, magbabalik. At para naman sa detalye ng ating ikatlong balita, MHSD nagsagawa ng orientation para sa PLUC ng LDS ukol sa review process at approval ng CLUP at ZO. Nagbabalik si Kabalay na Ria. Inorient ng Ministry of Human Settlements and Development ang housing arm ng BARM ang mga miyembro ng Provincial Land Use Committee o PLUC ng Lanao del Sur, ang LDS, sa review process at approval ng Comprehensive Land Use Plan, ang kanilang CLUP at Zoning Ordinance o ZO na ginanap sa Apple Tree Resort and Hotel, Cagayan de Oro City, Misamis Oriental noong ika-24 hanggang ika-25 ng Oktubre 2023.
2023. Binigyang diin ni Suharto S. Waab, Director 2 for Technical and Regulatory Services, ang papel ng MHSD sa pagbibigay ng technical na tulong sa PLUC sa proseso ng pagsusuri at pag-aproba, at ang papel ng PLUC bilang isang komite sa pagsusuri batay sa mga parameter at mandato ng bawat miyembro. Binigyang din niya ang papel ng MHSD sa paghahanay ng mga output sa pambansa, regional, probinsyal at lokal na antas. Sa ilalim ng Executive Order No. 72 na kilala rin bilang Providing for the Preparation and Implementation of the CLUPs of Local Government Units sa mga LGUs, alinsunod sa Local Government Code ng 1991 at iba pang mga nauugnay na batas, ang PLUC ay dapat itatag sa bawat lalawigan upang tulungan ang mga sangguniang panlalawigan sa pagrepaso sa mga CLUP ng mga component cities at municipalities. Sa workshop ng oryentasyon, ginamit ang draft na CLUP ng LGU ng Butig, LDS, upang gayahin ang proseso ng pagsusuri at pag-aproba nasa ilalim sa PLUC. Tinalakay din sa 2 araw na aktibidad ang enhanced guidelines on the review and approval process of CLUP and ZO of independent component cities at component cities and municipalities sa BARM as per MHSD Memorandum Circular No. 13 Series of 2022. Minarkahan ng aktibidad na ito ang unang okasyon ngayong taon para sa PLUC at ito ay medyo komprehensibo. Ang layunin namin dito ay hindi upang turuan, ngunit upang gabayan at gawing pamilyar ang mga kalahok sa proseso. Ang aktibidad na ito ay simula pa lamang. Magkakaroon pa ng mga oryentasyon at workshop. Ang ating layunin ay upang matukoy kung saan tayo maaaring gumawa ng mga interbensyon, at ito ay paunang yugto lamang ng ating malawak na paglalakbay sa hinaharap. Wika ni Director Wahab. Binigyang diin ni Benjamin D. Alangca, Provincial Director ng MHSD Lanao del Sur, kung paano kinakatawan ng aktibidad ang isang mahalaga at responsableng pamamahala at pagpapaunlad ng lalawigan, lalo na sa PLUC ng Lanao del Sur. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng structured framework para sa paggamit ng lupa, pagtataguyod ng napapanatiling pag-unlad, pagpapalaganap ng pakikilahok sa komunidad, at pag-akit ng mga pamumuhunan, nilalatag ng aktibidad na ito ang pundasyon para sa isang maunlad, maayos at may kamalayan sa kapaligiran para sa hinaharap na probinsya. Ang kahalagahan nito ay hindi maaaring palakihin dahil ito ay nagsisilbing pundasyon para sa kagalingan at kaunlaran ng lalawigan at mga residente nito, wika ni PD Alangca. Ang epekto ng mga desisyong ginawa sa komiteng ito ay tatatak sa mga susunod na henerasyon na makakaapekto sa kapakanan ng ating mga tao at sa integridad ng ating kapaligiran. Dapat tayong manatiling nakatuon sa mahalagang gawaing ito na kinikilala ang responsibilidad na pinanghahawakan natin sa pag-usad ng Lanao del Sur tungo sa mas sustainable, pantay at maunlad na kinabukasan. Wika ni Attorney Janiza M. Macapantar, Chief ng Environment, Land Use and Urban Development Division, ang division na namahala ng aktibidad. Sinabi ni Kader D. Indar Jr., LDS-PD ng Ministry of Interior and Local Government, na dapat unahin sa pagpaplano ng paggamit ng lupa ang pagpapanatili ng kapaligiran, pagpapagaan ng pagbabago ng klima, urbanization at resource management. Dahil sa limitadong resources, kailangan nating magplano ng may pag-iisip at responsable na tinitiyak ang proteksyon ng ating mga likas na yaman at ihanay ang pag-unlad sa ating kapaligiran, wika ni PD Indar. Binigyang diin din niya ang kahalagahan ng pagpapaunlad ng panlipunang inclusivity, pagbibigay prioridad sa pag-unlad ng ekonomiya at pagbibigay diin sa disaster resilience kapag sinusuri ang mga plano. Nangako siya na palalakasin ang synergy upang maisapinal ng LGU ang kanilang mga CLUP, hindi lamang bilang pagsunod, kundi bilang dedikasyon sa kanilang mga nasasakupan at sa paglikha ng mga magandang espasyo at mas maunlad na buhay. Ibinahagi ng mga miyembro ng PLUC ng LDS ang kanilang pasasalamat sa MHSD na nangangakong ibabahagi at isasagawa ang kanilang mga natututunan sa workshop. Para sa mapayapang pamahayat maunlad na pamumuhay, ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Joy Ria Bintemran Muhammad, nag-uulat.
Maraming salamat Kabalay na Ria sa detalye ng ating ikatlong balita. Samantala, mga inhinyero at arkitekto ng MHSD natuto ng Construction Innovation sa PhilConstruct 2023. Lumahok ang mga piling inhinyero at arkitekto ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM mula sa Planning and Design Division o PDD sa pangunguna ni Chief Engineer Zainuddin Buisan sa PhilConstruct 2023 Hybrid Edition na ginanap sa SMX Convention Center, Manila noong Nobyembre 9 hanggang 12 taong kasalukuyan. Ang PhilConstruct Manila ay isang trade show na inorganisa ng Philippine Constructors Associations Incorporated o PCA na umaalok sa mga negosyante at mga profesional ng pagkakataong ipakita ang kanilang mga pinakabagong teknolohiya at produkto bilang isang patunay sa katatagan, kakayahang umangkop at pangako ng industriya sa paghubog ng isang napapanatiling kinabukasan. Sa karanasang aming natamo mula sa aktibidad, naniniwala ako na ang PDD team ay mapapabuti ang mga teknikal na kasanayan at pagganap nito sa pagdidisenyo at pagprograma ng mga proyektong pabahay at pagpapaunlad sa BARM, wika ni Chief Buisan. Makatutulong ang aktibidad sa MHSD bilang housing arm ng BARM sa pagkilala sa kontribusyon ng iba't ibang sektor at teknolohiya sa paghubog ng makabagong infrastruktura, pagpapakita ng mga prinsipyo ng innovation, resilience at sustainability para sa hinaharap ng mga proyektong infrastruktura, lalo na para sa pabahay at iba pang mga proyektong pangkaunlaran ng ministry. Wika ni Architect Samantha Jean Wee. Nagsimula ang aktibidad sa pambungad na pahayag o mensahe mula kay Ibarra Paulino, Executive Director at Co-Chairman ng Construction Markets Development, Public and Private sa PCA, kung saan binigyang diin niya ang pagbubunsod sa mga industriya upang pangunahan ang pag-unlad. Kasama nila Chief Buisan at Architect Wee ang iba pang kalahok mula sa MHSD, ang mga arkitektong sina Abubakar Abdullah Pangadil at Rene J. Marcos at mga inhinyero na sina Buhandis Kasan, Mary France Contawi at Johaira Rahim. Sa ngayon, ipinatutupad ng MHSD ang pagpapatayo sa 2,953 housing units at 38 training centers sa rehiyon ng Bangsamoro. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ang inyong lingkod, Asalembay Abdullah nag-uulat. At yan ho ang bumubuo sa ating balitaan ngayong araw ng Huwebes, ika-23 sa buwan ng Nobyembre taong 2023 at ika-9 sa buwan ng Jumadal Ula sa taong 1445 sa ating Hijri calendar. At yan ho ang ating mga balita para sa ating 145th episode ng ating programang MHS Delivers. Tayo ho ay magbabalik pagkaraan lamang na ating napakaikli subalit napakamakabuluhang paalala. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang benepisyaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS
MHS delivers. At yan ho ang ating napaka-ikling paalala regarding our resettlement housing projects na atin pong ipinatutupad sa buong rehiyon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao mula sa ating mainland hanggang sa ating island provinces. Okay? At ngayon ho, tayo dumako naman sa ating IPH at ang ating HSF na pinaikli para ho sa panahong ito. Unahin natin ang ating IPH without Kabalay na Ria. Ano ba ang ating trivia ngayong araw na ito? Ito isang mabilisang congratulations sa ating Philippine Statistics Authority ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa pagpanalo ng PSA Documentary Film Festival sa kanilang entering Kwento sa Likod ng Mga Numero. Isa siyang 10-minute short film na nanalo ng aside sa being champion ng Best Film, nanalo din sila ng Best Cinematography, Most Impactful Story at Best Sound Design. So kung interesado po kayong mapanood ang kanilang entry, dumako lang po sa PSA BARM para mapanood. Available po siya sa kanilang videos. So muli, congratulations PSA BARM. Nung November 13 lang ata yung awarding stream nila na live stream ng PSA National. So inshallah, more artistic entries to come which are educational and for better information dissemination to the Bangsamoro. Yes, that's right. Congratulations, no? Sa lahat po na naging kabahagi sa paggawa ng short film na yan. Yes. Diba, Kabalay na Ria? Panalong-panalo ang bar. Masya Allah. Alhamdulillah. Ano nga yung title ng ating ano? Kwento sa Likod ng Mga Numero. Tingnan mo naman. Title pa lang talagang... Oo. Kwento sa likod ng mga numero. Hindi po last 2 yan, ha? Yan ho ay mga statistics na atin pong ibinibigay sa ating mga lahat po ng ating mga stakeholders through the Philippine Statistics Authority, PSA. Masya Allah. Sana ho ay maulit pa yan, insyaAllah. Mas marami pa hong karangalan ang makukuha ng ating rehiyon. Dahil tayo po ay nag-i-implementa na napakaraming programa for the benefit of our Bangsamoro people. Ayan, at this point, thank you so much Kabalay na Ria. Atin naman pakinggan ang napakaikling HSF. Nagbibigay naman sa atin ang ating kabalay na si Hamsari. Kabalay na Hamsari. Yes po, Ma'am Sally. At para po sa ating segmentong Health and Safety First, Best Health is your greatest wealth. Atin pong pag-usapan at magbibigay ng mga earthquake drill. Alam naman po natin ang nangyari last Friday po. Nag-iwan po ng matinding damage ang naiwan itong natural calamities na to, tinatawag nating earthquake. Ang awareness sa lindol ay mahalaga para sa mga individual at komunidad na maganda at tumugon sa mga kaganapan ng epektibo. So narito ang mga ilan sa mga mahalagang aspeto ng kamalayan or awareness natin ibibigay para sila ay makapaganda sa mga natural calamities. Tama. Una, alamin ang mga panganib, unawain ang panganib ng lindol sa inyong rehiyon. Ang ilang mga lugar ay mas madaling kapitan ng lindol or mas madaling atakin ng lindol, kaya mahalagang malaman natin ang mga aktibidad sa inyong mga lokasyon. Pangalawa, mahalagang ang paghahanda, pagkakaroon ng emergency kit na may kasamang mahalagang supply tulad ng tubig, hindi mga nabubulok na pagkain, first aid kit, flashlight at iba pang mga pangangailangan natin magagamit during or after ng earthquake. Pangatlo, gumawa ng planong pang-emergency sa pamilya or sa trabaho man. Bumuo ng isang komprehensibong plano pang-emergency na kinabibilangan ng mga ruta sa pagkilos, mga punto ng pagpupulong at mga diskarte sa komunikasyon kung tayo man ay nagkaroon ng isang lindol tulad ng nangyari last week. Pang-apat, secure heavy furniture or object. I-secure natin ang mabibigat ng mga kasangkapan, appliances at iba pang mga bagay na maaaring mahulog, magdulot ng pinsala sa panahon ng lindol. Kabilang dito ang mga item tulad ng mga bookshelf, water heater at mga picture frame natin sinasabit sa ating mga dingding. Next is manatiling aware sa mga nangyayari, panatiling may kaalaman tungkol sa mga alerto sa lindol tulad ng mga babala mula sa mga lokal na otoridad. Ang PBOX po at ang Pag-asa always po nagsisend, real time po sila nagsisend ng mga updates po regarding sa mga paparating na lindol or any calamities po, Ma'am Sally. At edukasyon sa komunidad, makilahok sa mga programa sa edukasyon komunidad tungkol sa paghahanda sa lindol at alamin kung paano gawin ang
drop, cover, and hold on dahil napakalaki po ng tulong nito during the earthquake, Ma'am Sally. At yan po ang ating maikiling segmentong Health and Safety First, Your Best Health is Your Greatest Wealth. Ako po ni Lingkod Bangsamoro Sari Pala. Yes, Masya Allah. At talaga hong pinaikli ang ating HSF. Subalit napaka-importante pa ng mga impormasyong ibinahagi sa atin. May konting kwento lang ako ha. Konting-konti lang. Nung kumakain ako somewhere there, nagkukwento yung isang teacher. Nung nangyayari yung lindol, nag-shake na yung building, school building, and then meron doon yung estudyante na ayaw lumabas. Sabi niya, Linog! Labas tayo. Ma'am, what is linog? What is linog? Sabi niya, ano nga na English ng linog? Sabi ng teacher, hindi kasi marunong yung bata ng ng Maguindanaon. Sabi niya, earthquake, let's go out! Bago siya lumabas yung bata. Importante pong yung communication natin. Communication po, Ma'am Sally. Epektibo para magkaintindihan at syempre, makuha natin yung pinaka-purpose natin. Anong gagawin? Yun ang mga konting kwento lang. At, Fortunately, sa mga overworked na mga empleyado ng office natin, alam mo yung parang solid 1 minute lang, pinanood lang namin ang ceiling, nagtataka kung galangot kayo or pagod na ba kami? Teka muna, parang nangihilo. Galangot ka muna. Apa ka muna? Namuto? Wala kami nararamdaman during that time. Labas tayo, hindi. Labas tayo. Saka lumabas, tapos na yung lindol. Wait lang, tapusin ko lang tong report na to. Tapusin ko lang minutes na ito kabalay. Isa lang po yan sa mga pagkakataon na hindi yung maganda o gaga. Mga member ng Information and Communication Section. Kalma lang po kami. Wala akong nakikitang alam mo na, mga ganyan. Pero hirap na rin minsan. Pero lahat ng ginagawa natin ay for the benefit of the Bangsamoro. Siyempre, yan ang pinaka-after natin. At siyempre, para yung ating ministry talagang patuloy ho sa pag-implementa ng mga programang pinakamahalaga. Shoutout sa ibada ko. Shoutout sa ating budget hearing participants noong Tuesday. Mashallah. Good luck, good job, and inshallah. Tapos tayo sa ating at sa ating kauna-unang MHSD press conference na nagaganap ngayong araw, kabalay na. Ginaganap ngayong kasalukuyang ginaganap ngayong araw. Tama. At ang press conference na yan ay isang paraan para may paabot natin yung ating mga serbisyo sa madla, sa publiko through our media partners. Mashallah. At ngayon, ready na rin ho ang ating guest speaker sa kabilang linya. Medyo malayo-layo po ang kung nasaan po yung ating guest speaker ngayon. Kagaya nga ho ng pagpapakilala ng ating kabalay na si Ria. Siya ho ay ang Provincial Director ng MHSD Sulu Provincial Office. Walang iba ho kung hindi si Attorney Najira Hasan. Attorney dear, nandyan ka pa ba? Ay, kumusta ang lindol dyan, Attorney? Naramdaman. Did you? Hala ka, malakas din pala. Lang araw at magkasama kami at medyo busog-busog kami kaya hindi namin naisip na gutom lang ba. Correct. Where were you that time? Nasa kayo loob ng building? Sa office din? Yeah, outside the building. Nagkukwentuhan kami. So, we're all safe here. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Safe din kayo dyan sa farm, sa regional office. Yes. At yung mga ganun talaga minsan pag masyado kang distracted, minsan iisipin mo, nahihilo ba ako? Or gutom ba ako? Or lalabas ba ako? But of course, sabi nga ni Hamsari, safety first. Yes, that's right. Safety first. Pero kung napalakas yung lindol, naku, wala na yung safety namin. Sa kalumabas, inatapos na ang lindol. Okay. Pero alam niyo, sa balita, medyo hindi masyado na sasabi like the island provinces, na malakas din pala ang naging lindol na naramdaman sa may Sulu, di ba, Attorney dear? Yes. Naramdaman siya sa Sulu, Zamboanga, and Basilan, I think. Kasi kung umabot ng
umabot ng Sulu, I'm sure. Oo. Mayroon din yan mayroon sa Zamboanga. And then it's a funny thing, share ko lang, kasi di ba minsan pag you don't know if may lindol ba o hindi, the first thing you would check is go to Facebook. Ang bilis! Tama ba yung naramdaman ko? May lindol ba? May linog ba? Naglinog ba? Is it just me or? Pagdududahan mo yung sarili mo. Tama! Yeah, but alhamdulillah, we're all safe. Yes, mashallah, alhamdulillah. Okay, pag-check mo na yung newsfeed, 4:05 in the afternoon, luminog. Mga ganyan, yung mga makikita mo. Okay, at dahil napag-usapan natin, bilang introduction na ng ating napakahalagang topiko ngayong araw na ito, kamusta naman ang MHSD Sulu, PD? Alhamdulillah, we're doing well and busy. Most especially, malapit na ang year-end. Right. May mga kailangan tayong tapusin sa ating calendar of activities. And so, masasabi namin we're busy and naghahabol para masaayos ang mga bagay-bagay. And in the coming weeks, there will be a major activity here in the province of Sulu, sa MHSD Sulu. So, we're busy preparing for that. Yes, that's right. So, sa ngayon, PDD, ano ba yung mga proyektong isinasakatuparan ng ating Sulu Provincial Office ng MHSD? Yes. So, sisimulan ko yung mga proyekto natin sa pabahay or housing projects natin. Ang MHSD Sulu po ay meron tayong 300 housing units. Okay. Ito ay matatagpuan sa 2nd District at saka sa 1st District ng Sulu. Ang sa 1st District ng Sulu po sa Indanan, sa Barangay Langpas at saka sa Barangay Tubig Dakula, may 150 housing units po tayo dyan. In fact, yung sa Barangay Langpas and sa Tuwig Dakula ay inshallah, malapit na po natin ma-turnover yan. That's right. That's a good news for us. And then, meron naman po tayong 3 municipalities na nabigyan sa 2nd District. Ito ay ang Municipality of Kalingalan Kaluang, Municipality of Panamao, and Municipality of Omar. So, may 150 naman din po tayo sa 2nd District. So, pantay-pantay. Walang selosan. That's may right. 150 Tama ho yan. And hopefully, mas marami pa mga munisipyo ang mabigyan natin ng mga proyektong pabahay. Sa ngayon, PD, yes. Ito pong sa 2nd District ng Sulu, yung Kalingalan Kaluang, Panamao, ano na ang porsyento ng accomplishment sa ating mga housing projects? So, yung sa Kalingalan Kaluang, malapit na din po yan ma-turnover natin. Sa Omar, ganon din po. So, ka-partner po natin ang mga LGUs kasi itong mga projects po nating housing projects is through Memorandum of Agreement with the local government. So, katuwang po natin ang mga respective mayors ng mga munisipyong to, and shout out to all these mayors of these municipalities for walang sawang pag-accommodate sa atin. Kung may mga concerns man tayo, pinapakinggan tayo. Mashallah. Yan ang magandang partnership, yung nagtutulungan. Kasi kapag ganun yung environment sa implementation ng project, mas nagiging successful yung pagsasakatuparan ng mga proyekto. So, dito sa ating 300 housing units na ang 150 malapit nang i-turnover, no? Malapit nang i-award sa ating beneficiaries. Sa implementation or monitoring ng ating project, may mga naranasan ba tayo mga hamon o mga challenges like problems nung kasagsagan ng implementation ng ating projects, PD? Yes po. Kung hamon or challenges lang ang pag-uusapan. Ikwento mo na sa amin. Abutin tayo ng maraming oras dito. To cut it short, dahil po ang aming probinsya ay isang island province, ang una-una pong sinasabi ng ating partner ay ang challenge nila ay ang pagdadala ng mga construction materials. Pangalawa din po is dahil nasimulan po itong projects natin sa panahon ng pandemya. So during pandemic, ang mga gumagawa po ng bahay, ang ating mga workers po ay medyo hindi rin po stable kasi for health and safety din. So, yun po din ang challenge sa ating mga local executives. And then, pangatlo din po, yung panahon.
So madalas pa may dumating din po ang panahon na ulan sa loob ng 1 linggo, 2 linggo. So nakadagdag din po 'yon sa mga challenges natin. Pero ganun pa man po sa pakikipag-usap po natin sa mga LGUs po natin, lalo-lalo sa ating mga local executive, nag-commit po sila na regardless kung ano man ang mangyari, kung ano man challenges along the way, they committed to deliver. As our slogan MHS delivers, they also committed to deliver the project to our community. Mashallah. At mukhang hindi nabanggit ng ating PD yung challenge na yung hamon dahil malalayo po yung mga isla, di ba? Sa Sulu, nako. Na-remember ko yung mga pagkakataong binyahin niyo yung paggalayo-layo. Nako, parang hindi ko kayang biyahin yun. Katulad ng Lugos, di ba? Yes po. Hindi lang po kami, we're not only traveling by land, but we're also traveling by sea. Yeah. And din po ang pinaka-biggest challenge namin, ang transportation namin. That's right. Pero nagagawan po natin ng paraan. Sabi nga nila, if there's a will, there's a way. Correct. And there's no challenge, there's no change. Ay, gusto ko yung huli. Parang bago yun If there is no challenge... Hindi akin yun, hindi galing sa akin yun. Yeah, if there is no challenge, there is no change. Diba? Oo. Ano nga sabi yung mula... ng isang, ano? Mayroong mula kay kaya attorney Nakalimutan ko yung linya Oo nga, no? Nakakahiya yun. Huwag na natin i-podcast. Sige. Wag na. I-Facebook ko na lang. Okay. Okay. So, yun po yung mga challenges actually na kinakaharap po ng ating mga kasamahan sa provincial office ng Sulu. And with all these challenges na inyo pong nararanasan dyan sa Sulu, ano yung mga gusto nyong tawag dito, mga tulong or rekomendasyon ninyo para mas maging mapabuti po yung inyong implementasyon ng mga proyekto sa probinsya ng Sulu? Yes, isa sa mga recommendation po namin is yung pag-aaral po kung saan ilalagay yung isang proyekto. Mahalaga po ito sapagkat ang layunin naman po natin para maibigay itong mga proyekto natin ay para sa mga kababayan natin sa Bangsamoro. And yung pag-determine po kung saan sila ilalagay, isang malaking bagay na po yun. Tama. Ang 101 support from the LGUs sa atin din, malaking bagay din po yun. At saka yung commitment po ng LGU na tapusin ng on time yung project, isang malaking bagay po yun. Yan. Napakalaging bagay, no? Isa rin yan actually generally sa atin sa MHSD, isa rin po sa challenges, mga issues natin kinakaharap, yung medyo tumatagal yung completion, yung ating mga ng ating mga housing projects, housing units, dahil may mga hindi ho tayo makontrol na mga bagay-bagay na kung sa atin lamang sana, madaliin natin, no? Kayanin natin na matapos kung sinabi natin na 180 days, no? Calendar days sa ating notice to proceed, no? After our bidding, procurement, dapat sundin natin yun dahil hindi ho makapaghihintay yung ating mga beneficiaries dahil nangangailangan po sila ng pabahay, okay? And with that, sa ngayon, ano ang, aside from preparation natin for the upcoming awarding ceremony of housing units, ano pa ang pinagkakabisihan ng ating mga gorgeous na mga kasapi ng MHSD sa Sulu? So nag-profiling na po kami ng ating mga beneficiaries at nakakatuwa po tingnan yung kagalakan sa mga identified beneficiaries po natin kasi sabi nga nila, inabot na sila nagkaapo na sila, hindi naman sila nakaranas ng ganong klaseng dekalidad na pabahay. Yes. So, yung makita daw na mabigyan sila ng ganong bahay, isang malaking blessing daw yon. So, nagpo-filing na po kami sa mga
sa mga projects na for turnover na po. And then kahit po yung mga naka-line up na for turnover, nag-profiling na din po kami. Mashallah. And dahil PD Dear, natapos lamang ng ating budget defense sa ating subcommittee level, no? Mahalagang malaman din po ano ba ang iyong mensahe para naman sa ating ginagawang establishment at empowerment ng ating mga provincial offices like that of Sulu. Yes po. Ako po ay nananawagan na sana po ay ang MHSD ay suportahan ng Parliament at saka ng buong administratibo ng BARM sapagkat po kami ay we're implementing and we are all doing our best to deliver our responsibility to the community, to the Bangsamoro. And ang provincial offices po ng MHSD ay nag-e-exist po from Lanao, Maguindanao, Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi. Right. Kami po ay on the ground na tumitingin mismo, kaming mga provincial directors, ay tumitingin mismo sa sitwasyon ng ating mga proyekto ng MHSD sa mga probinsya. Mashallah. Napakaganda ng tinura ng ating provincial director. At dahil dyan, sana ho mapakinggan at tawag dito, may magkaroon ng magandang epekto ang ating pananawagan na ito. And what's your message to the general public? Sa amin at sa lahat po ng ating taga-subaybay ng ating programa. Yan. Sa mga nanonood or nakikinig ng ating programa, nakakatuwa po pakinggan. Actually, yung last episodes with PD Vox Bakil, natutuwa akong pakinggan din yon. So, salamat sa pag-imbita. Unang-una, salamat sa pag-imbita at nabigyan kami ng pagkakataon i-share ang aming mga ginagawa dito sa provincial office. Hindi lang naman po yung monitor ng ating mga housing projects. Meron din po tayo under the member of the parliament, yung mga projects nila na binigay nila sa atin, pinagkatiwala ang kanilang mga youth training centers. Correct. Po na meron din, tinitingnan din po natin ang construction niyan at gusto rin po natin ma-deliver ng tama at saka ma-turn over ng maayos po yung kanilang mga sarili nilang projects. At the same time din po, tayo po ay nakikipag-koordinasyon sa ating provincial planning sa PPDC po natin from CLUP, which is natapos na din po ng Sulu ang CLUP Module 1. Inshallah, makaproceed na tayo sa CLUP Module 2. At the same time, we're also monitoring, and then just weeks ago, sa Davao, magkaroon tayo ng orientation doon sa about the devolution on the CLUP process ng para sa ating mga LGUs. And then sunod-sunod na po. Yeah. Sunod-sunod na po ang mga programa natin. So, sa ating general public, wag po kayong masawang makinig sa mga programa ng MHSD. I-shoutout ko na din po, meron din pong Facebook account ng MHSD. Correct, Sulu. correct. Yes, if i-add nyo po kami as a friend. Lumalago yung page. Yes, yes, we are a friend to the community. MHSD Sulu po. Makikita nyo po ang programa ng MHSD Sulu at saka MHSD Farm sa aming Facebook at malalaman nyo po kung may tanong din po kayo tungkol sa MHSD Sulu, sa aming mga programa. We are just a chat away. Yeah, pwede po kayong mag-chat doon sa aming Facebook. Mashallah. So, ayan ho, ating narinig ang mga magagandang mensahe, mga balita mula ho sa ating opisina, provincial office, dyan sa Sulu ng MHSD through our ever-gorgeous provincial director, Attorney Najira Hassan. At sana ho, one of these days, makasama pa ho natin siya sa ating mga episode para may pagpatuloy natin yung ating mga pinag-uusapan. At yan ho, ang bumubuo sa ating MHS Discusses ngayong 145th episode ng ating programang MHS Delivers. Ingat kayo dyan, PD Dear, sa Sulu. Yes, please enjoy. Thank you. Ingat din kayo dyan. And I would like also to say my hi to my teams who are all dedicated and hardworking. Yes. To MHSD Sulu teams, thank you also. This is the accomplishment of
all of us in Sulu. That's right. Mashallah. Alhamdulillah. At tayo ho ay dadako na sa ating huling segment ng ating programa. At yan ay I miss you, PD. One of these days, we will see each other I miss you again. too. I hope to see you soon, inshallah. Yeah, correct. Banda naman tayo, inshallah. Yung mga tawaran walang hanggan. Okay, sige. Marami na akong sinabi, no? Eto na ho, si Kabalay na Ria para sa ating KKK portion ng ating programa. Kabalay na Ria. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At narito na po tayo muli sa dulo ng ating programang segmentong KKK kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programa ang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load. Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Correct. Muli, ang numero ay 0955-799-4778. At Correct. kung hindi ninyo mapadala ang inyong mga detalye, name, edad, address, anong network ninyo, anong trabaho ninyo, hindi po namin ma-process ang inyong napanalunan. So, pakibantay na lang po. Kung wala po kayong ma-receive na confirmation, yun po ang need namin na detalye. Kasi I think nabablock yung clarification email, yung clarification text natin sa Kompletuhin details. na natin para walang problema. So, Ayan. with that, So, the 3 questions are... ang 3 questions natin ay first one, may mga nabanggit si PD na mga municipalities, mga munisipyo kung saan meron pong housing projects ang MHSD. Magbigay lamang ng isa. Isa lang? Yes. Okay, ikalawa. Second question, ilan ang total housing units na ini-implement ngayon ng MHSD sa Sulu? Nako, ilang banggit yun ng ating resource speaker. And third question... And third question para sa ating episode na ito. Anong magandang third question para sa episode na ito? Sige. May kinalaman doon sa mamili ka, HSF o IPH? Oh, let's go for IPH. Okay, sige. Ano ang title ng nanalong documentary film ng BARM sa PSA Documentary Film Festival noong November 13? Baka ang baka ang maalala nyo, last two ha. Please lang. Okay, sige. Kabalay na Ri. At yun po ang ating yun po ang ating KKK sa araw na ito. Yes, that's right. Ang first question, magbigay ng isang munisipyo kung saan may housing project na ini-implement ngayon ng MHSD sa Sulu. Second question, ilan ang total housing units na ini-implement ngayon ng MHSD sa Sulu? And third question, ano ang title ng winning documentary film ng PSA BARM sa PSA Documentary Film Festival? Ayan, mashallah. Yun ho ang ating magic 3 questions. So you have now the floor para ho i-send ang inyong mga kasagutan. Kalakip ang inyong importanteng detalye. Ang inyong importanteng detalye ay inyong pangalan, edad, trabaho. Kung walang trabaho, sabihin lang either estudyante or unemployed or freelancer. Address at SIM network. Yan. Yan ang mga detalye ang kailangan ni Ria. Yes. Para ho kayo ay mag-qualify. Yun ang detalye na kailangan ng finance natin. Tama ho yan for liquidation purposes, Yes. no? Kailangan yan. At dahil dyan, tayo ho ay nagtapos na sa ating episode ngayong araw na ito para sa ating 145th episode ng ating programang MHS Delivers. At kami ho ay magpapaalam na sa episode na ito sa ngalan ng ating napakabait at napaka-supportive na Minister ng MHSD BARM, Attorney Hamid Aminuddin Bara. Kaakibat ang ating Deputy Minister, si Aldin Asiri, at ang ating ever coolest, ever generous Director General, Ismail Ibrahim, at sa ngalan nina. Ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Joy Ria bint Emran Muhammad. At ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Sari Pala, at sa ating kasamahan sa mga ICS, Sir Almanzor Sugaw, Sir Datunon Zaydaud, at sa ating mga technical staff from TXMS, Sir Archie, Sir Rupert, Sir Danny, Sir Jonathan, maraming salamat po sa pagsama sa amin sa episode na ito. Yes, that's right. At ito ho ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah na lagi hong nagpapaalala at nagsasabing gawin natin ang ating bawat tungkulin ng ginagabayan at isinasaalang-alang ang ating hashtags, at yan ay Hashtag trabaho ko, ibada ko. Hashtag work with excellence and perfection. Hashtag our home, our dream. And hashtag building communities, building ummah.
Wabillahi taufiq wal hidayah. With Allah comes all success and guidance. Ito ho ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah, nagpapaalam na kasama ho ng ating team at palagi nagsasabing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.